mabuhay. Ikaw naman, Jerry, kung talagang hindi mo na matanggap dahil sa kasalanan ni Jennifer, sana naman pagpatuloy mo ang suporta sa anak niyo ni Jennifer. Salamat po. Maraming salamat, Father Sunny, at sa mga mensaheng binigay po ng ating trio tagapayo. Siguro, Grace, mas naliwanagan ka na ngayon na talagang maaring nandun nga yung kanyang concern, kaya lang siguro naguluhan ka na rin, nataranta ka, hindi mo na alam kung paanong paraan pa ang gagawin mo para magkaintindihan kayo ni Ate Jennifer. Ate Jennifer, alam namin napakahirap nito para sa'yo sa sitwasyon mo ngayon na ikaw ay buntis pa. Winnie, meron kang gusto sabihin sa kaibigan mo? Alam mo, nandito lang ako. Sa oras na pangangailangan mo, nandito lang ako. Ha? Hangad namin, Ate Jennifer, na alam namin kahit gaano kahirap yung iyong pagdadaanan, maglalakbay kang mag-isa sa 9 na buwan, pero hindi ka naman magiging mag-isa dahil nandyan ang mga kaibigan mo, nandyan ang mga magulang mo, andyan ang mga kapatid mo para bigyan ka ng pagmamahal at suporta at unawa sa nangyari. Sana lang din, pag lumabas yung bata, na iluwal mo na siya, sana lang pakatandaan mo, Jennifer, na wala siyang kasalanan. Kung sakasakaling nanonood si Albert, meron ka bang mensahe para sa kanya? Wala na po. Ayaw mo na ba siyang makita? Tanggap ko na rin po. Paano kung bigla siyang magpakita sa'yo? Basta, kung gusto niya makita yung anak niya, di pumunta siya sa amin. Alam naman niya kung saan kayo nakatira. Opo. Grace, naunawaan mo na ba kung gaano kahirap ang sitwasyon ni Jennifer din? Jennifer, kung nagkamali man ako, sana mapatawad mo ako. Hindi ko naman sinasadya eh. Takot lang kasi ako eh. Ayaw mo ba ulit akong patawarin? Pwede pa ba natin maibalik yung pagkakaibigan natin? Sana Grace at Winnie, suportahan niyo na lamang si Jennifer, gabayan niyo siya, samahan niyo siya sa mga araw na pakiramdam niya siguro'y malungkot o mag-isa siya dahil maswerte kayo, may mga katuwang kayo sa buhay, siya ay mag-isa. Jennifer, panghuli na lamang, may nais ka pa bang sabihin kay Kuya Jerry? Sana magbago ka na. Para kahit sino pa mapangasawa mo, hindi na kayo magkakaiwalay. Kasi sino bang asawa may gusto na lagi nasa sugalan yung asawa, di ba? Wala. Pasensya ka na, Pet. Kasi kung di mo rin dinala-dala yung dun, di sana mangyayari yun eh. Kasi hindi ibig sabihin na pag may pagkukulang ang ating kinakasama, o ang ating boyfriend, o ang ating asawa, sapat ng dahilan yon para tayo ay mangaliwa. Diba? Kasi alam mong may pagkukulang si Kuya Jerry, sana lang din nagtulungan na lang kayo na punuan yon. Pero ganun nga, sabi ng marami, tao lang tayo, mahina, di natin kinakaya, nadadala tayo sa tukso. So magsilbi na rin sanang aral at leksyon ito para sa ating lahat na lalo tayo mas maging matatag at matibay. At hangad namin, Ate Jennifer, ang isang maayos na pagbubuntis at panganak din, a healthy baby, at sana nga ay kahit paano
magpakita si Albert sa'yo para lang din maayos ang lahat-lahat. At kung sakali mang gusto niyang makita ang bata, ay maiparating mo rin sa kanya na meron din naman siyang magiging karapatan na makita yon. Maraming salamat sa pagtitiwalang binigay niyo sa aming programa. Aminan na po tayo mga kapatid, isang mahalagang aral na naman po ang ating natutunan ngayong hapon. Kailanman po ay hindi maganda ang gumawa o magpakalat ng isang kwento, hindi naman makakatulong sa bawat isa para maging masaya at umasenso, may katotohanan man ito o wala. Kaya kung ayaw po nating masangkot ang ating pangalan sa isang gulo o masira ang ating pamilya dahil lang sa isang chismis na hindi maganda, dapat maging mabuti tayo sa ating kapwa. At lagi po nating tatandaan na kapag ang kaibigan ay may ginawang mali, mas mainam na kausapin natin siya ng direkta para hindi na po lumala ang isang problema at nang ito ay maitama pa. Para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, sa bawat kwento, ito man ay totoo o invento, hindi ka dapat nagpapaapekto, lalo na't alam mo na ito ay hindi totoo. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Thank you din sa iyo, Hans Mortel, ang aking magaling na co-host. Sa Dance Squad. Sa iyo, B1 at B2. Sa ating mahal na trio, Tagapayo. Ang ating po mga certified Sausawero at Sausawera. Siyempre pa sa ating bisitang nagpaunlak po ngayong hapon, maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang amin na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Ngayong Friday the 13th sa Barangay Hulo, Mandaluyong City. Ang espiritu di negatibo. Beking Mapera nang aagaw ng jowa ng iba. Yung jowa mo ang nagsabi sa akin, nasilaw siya sa pera ko. Paano pag dumating ang araw, may ikot ang buhay? Pasensya siya, nasa ibabaw ako, nasa ilalim siya. Hindi lahat nadadaan sa pera. Pera-pera lang ang usapan. Kebs na kung ang iba ay matapakan. Babae ba yan? Tingnan mo itsura niya, mukhang bakla. Insecure ka. Hoy! Wait! Why kang ganda? Why ka hindi? May pera siya. Ba't hindi kanya mabila ng sapatos? Puso nga! Hanggang saan mo ipaglalaban ang pagmamahal mo para kay P5? Saan yung tinadala? Face